Ako pala si Rima Lumaktod. Ako po si Kelsey Canlubo. My name is Inigo Fabay. Ako si Noah Inigo de Silva. Ako naman si Kyle Malumay. At kami ang Group 2. Sa bidyong ito, kami ay mag-i-interview ng isang co-owner ng negosyong Food Connect. Teka, bago kami magsimula, ano nga ba ang objectives/layunin namin? Ang aming goals o objectives sa video na ito ay maunawaan ang konsepto ng mga paksang demand, supply, pamilihan at consumer, at paano ito inasasaad sa mismong pamilihan o negosyo sa pamamagitan ng tunay na mga panayam mula sa mga negosyante, tindera o mga maliliit na may-ari ng negosyo. Kami at ng grupo ko ay gumawa ng 14 questions para sa interview. Each question ay may kaugnayan sa mga iba't ibang topic sa loob ng pamilihan kahit na ang mga maliliit na paksa. Tara na! Ano pong pangalan niyo? Ako si Eliza M. Gatchalian. Pangalan ng business nyo? Food Connect, malapit sa San Sebastian Lane Campus. Paano po nagsimula ang business niyo? Ano po nag-inspire sa inyo para gumawa ng negosyo? Actually kasi, magpe-friendship kami noon, bali 5 kami. Sir Jansen, Sir Tomas, Sir Carlo, si Ma'am Star, tsaka ako. Tama na to, dagdagan ko pa. Yung isang friend ko, nag-offer siya sa amin ng isang space. So yung space na yun, nag-ocular kami, kakaibigan. Yun, naisipan namin na magtayo na food business. Ano ang iyong produkto or serbisyo? Ang in-offer ng Food Connect is more on rice meals, milk tea, pika-pika. May mga cheese tea, fries, mojos, saka mga cafe na more on cold products muna. Ano yung target market mo? Since malapit yun sa school, ang target market talaga namin is yung mga student. Yun, student talaga. Paano ka po nagtatakda ng mga presyo para sa iyong mga produkto o serbisyo? Nung una, syempre meeting pa rin kami. Nag-set kami ng time para magkanda sa supermarket, sa palengke kung saan gawin mas makakamura. And then, nagawa kami ng Excel file na doon kami nag-costing. Tapos add lang kami ng 10 to 15 pesos para meron din yung employee namin. Ano pong ginagawa niyo kung napapansin niyo na mababa po yung demand ng mga customer sa isang produkto? Binababaan niyo po ba yung presyo or may iba po kayong ginagawa? Pag nababa naman yung demand, hindi kami, sa ngayon kasi, hindi pa namin kaya magbaba ng presyo. Kasi nga, kulang din kami sa starting business pa siya at saka yun, kulang, marami pa rin talaga kami kulang doon. Kaya hindi pa namin magawa yung magbaba ng price. Ilan po mataas yung demand ng mga customers mo? Like, maaari ba ito dahil sa pagbaba ng price o may bagong product? Possible yan, mabababa yung demand pag nagtaas kami ng price. Possible yan. Ano yung ginagawa nyo pag may bagong kompetisyon sa area? May ginagawa ba kayo para tumaas yung demand ng customer sa cafe nyo? Nagbibigay kami ng promo. Inaalok namin siya sa mga student. And then, balak namin next time, magbigay naman ng flyers sa iba't ibang school. Pero one at a time muna. Yung promos pa lang yung kaya namin. Paano po nakakatulong yung paggubersa ng mga pagbabago ng panlasa ng mga consumer sa iyong business?
Kunwari, pagbabago ng mga trend sa online. Yung sa iba, nakikita ko ginagaya lang nila sa TikTok. Ilan? Pero kasi sa amin, paano ba ginagawa namin? Nagdadagdag kami minsan ng freebies, katulad nung first time na pag-open ng store, ng cafe. Nagbibigay kami ng mga additional food. Kunyari, worth 250, may free milk tea. Yun yung una-una namin. Sa anong quarter o month ng isang taon mataas ang demand ng mga customers nyo? Maaari ba to dahil sa isang okasyon na Christmas or summer? Hindi pa namin na-experience yung Christmas season dyan sa Food Connect since kaka-open na siya nung May. Nung summer naman, okay naman yung sales. Ilan yung bote? Dahil sa mga pagbabago o advancement ng mga teknolohiya sa mundo, nakakatulong ba to sa efficiency ng supply o paggawa ng produkto sa iyong business? Example, paggamit ng mga electronic cooking materials. Pagdating kasi dyan sa electronic materials, hindi pa namin masagot. Pero yung mga pag-process, yung mga machine, counter, gano'n, okay naman siya. Siyempre, mas mabilis naman tayo pag electric lahat kaysa magmano-mano tayo. Yun. Pero yung sa mga gamit sa kitchen na electronics, hindi kasi lahat yung electronics pa. Puro pa yung padigas. Paano nakakaapekto yung masamang panahon sa supply ng business nyo? Example, weather, hindi naka-arrive yung order o stock para sa supply. Yun lang. Pag hindi nakakadating yung mga orders online, ganyan, syempre may delay. Hindi naman natin yun maiwasan. Nagmamarket talaga. Pumupunta talaga sa market para bumili ng mga hindi na-deliver na food. Paano nyo hinahandle yung presyo kapag nagkakaroon ng inflation rate? Kunwari, parang tumaas yung presyo ng mga ingredients needed. Add pa rin kami ng price increase pa rin sa mga product. Kasi hindi naman pwedeng taas lang ng taas yung product. Pero since may difference pa naman yun para dun sa original price, hindi siya ganun kataas. Magtataas ng price pero hindi siya mataas ng price. Huy! Musta ulit? Dami naming natutunan doon ah. Thank you ulit kay ate. Dahil tapos na yung interview, tara na at pumunta sa conclusion. Para sa aking pag-observe sa aming interview na inihanda, para naman sa akin, hanggat may paraan tayo upang makakuha ng supply, itry natin ng itry na gumawa ng way. Upang makapagbenta at kung may mga kompetisyon naman, ay dapat nating i-observe yung mga nangyayari sa paligid natin. At kung paano yung way para mas maging mabenta at mas ma-improve yung business. Siyempre, para na din sa mga consumers and para din sa nag-handle ng business. Mas maganda ring maghanap ng place na kung saan ay maraming tao dahil dito ay may possible na mas maging mabenta ang mga foods at drinks or kung anumang produkto. Kapag ito ay maraming mga tao tulad na lang ng mga students, ang ating binibentang produkto or serbisyo ay mas magiging successful at hindi masasayang ang ating pagpapakapagod sa mga ating ginagawa upang simulan ang business na ito. Worth it dahil nakikita nating masaya ang mga consumers sa ating binibenta at sila ay satisfied. Kapag magtatayo tayo ng food business, dapat tayo ay mag-observe sa mga reviews ng mga tao about sa binibenta natin para alam natin kung may mga dapat ba tayong i-improve sa ating mga binibenta. Yun ang aking pagre-reflect sa interview. Ano naman ang conclusion ko?
Base sa aking pinag-aralan sa paaralan at mula sa interview, ang supply at demand ay may importanteng relasyon sa pamilihan. Ito ay ang mga interaksyon sa pagitan ng mga producers at consumers. Ang supply at demand ay may iba't ibang salik na nakaka-epekto sa kanila. Ito man ay okasyon, panahon, dami ng mamimili o producer, at iba pa. Ngunit hindi madali maintindihan yung konsepto. Madami pa din paraan para ito ay maintindihan. Sa pagkakaintindi nito, malalaman na madami ang mga nakaka-epekto sa konseptong ito. Kahit man sa simpleng pagbabago ng trends hanggang sa malaking topic na pagtaas ng presyo.